Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa weak leader na administrasyon. Sabi nila, si PBBM daw weak leader. Ganyan nila i-describe yan no? Pero yung weak leader na to, yung mga taong hindi nagagalaw during the previous administration, kahit alam na natin na teka, mukhang may kalokohan itong tao na to, hindi nagagalaw kasi influential kasi maraming pera. Yung mga tao na yun, halimbawa si Kibuloy, halimbawa si Digong, diba? Halimbawa si Alice Guo. Yang mga tao na yan, untouchables In the previous administrations, untouchables yan. At may bago na naman po na taong hindi magalaw-galaw for the longest time na mayagpag ang karir nito sa sabong. Si Atong Ang. Hindi magalaw-galaw yan sa mga previous administrations. Takot Takot yung previous administrations dyan. Bilyonaryo yan trilyonaryo yan. Gagalawin ba natin yan Character yan ng previous administrations. Pero, under this administration, walang sasantuhin. Kung may nakitang ebidensya sa'yo, ipakulong ka kahit gaano ka pa ka-influential. Exhibit A, Kibuloy. O si Digong na mismo. Gawin natin Exhibit A si Digong. Dating presidente, very influential. Nakakulong ngayon sa ICC. Si Kibuloy, si Alice Guo. Mabibigat na tao yung mga yan. Si Teves. Ngayon, si Atong Ang. At mukhang malapit na rin makakulong itong si Atong Ang. Bago ito ka-coffee. Kani-kanina lang yan. DOJ finds evidence to indict Atong Ang and 21 others for kidnapping and homicide. Bigat ng kaso na to. Nakakita po ng ebidensya ang Department of Justice. At pinapakasuhan na nila itong si Atong Ang at ang iba pa po na sangkot dito sa mabibigat na krimen na ito. Kaugnay po sa mga nawawalang sabongero. Kawawa yung pamilya ng mga nawawalang sabongero. Hindi sila nakakita ng hustisya dyan. Pinagtakpan yan. Maraming pulis naging kasabot dyan. Pinagtakpan yung issue na yan. Only this time. Only this administration. Kahit papaano nagkalakas ng loob. Kasi hindi lang naman yung recent Recent issue ng mga nawawalang sabongero. Marami pa, mga previous cases. Ano nangyayari sa mga kaso? May narinig ka ba na kulong? Dahil sa nawawalang sabongero? Wala, babanggain mo ba si Atong Ang? Sige, kaya ba ni Digong banggain si Atong Ang? Hindi niya nagawa yan. Under this administration, in fairness sa DOJ. Kasi alam nila suportado sila ng administrasyon na ito. Gawin ninyo kung ano yung tama, ipakulong ninyo yung dapat ipakulong. Yung nung may kasalanan, dapat managot. Kasi may mga pamilya yan na naiwan. Magugulat ka na lang, di ba? Biglang mawawala yung sabongero. Ano yun? Walang investigasyon na magaganap. Kaya maraming pulis kasama dito sa kinasuhan Kasi kasabwat sila. May kaya bang makabulgar niyan? Nagawa ba yan ang previous administration? Pasensya na kayo, paulit-ulit tayo Pero only this administration kayang gawin yan. The Department of Justice or DOJ finds prima facie evidence. Kung ano ba ang pronunciation dyan with reasonable certainty of conviction to charge businessman Charlie Atong Ang and 21 others with kidnapping with homicide and or kidnapping with serious illegal detention in connection with the abduction of several sabongeros or cockfight enthusiasts. Di ba parang naglaho na parang bulaya mga yan? Napanood nyo na napakarami ng investigative report, napakarami na po mga documentaries ang ginawa patungkol dyan sa mga missing sabongero. Bigla na lang naglaho. At ang masaklap, walang investigasyon ng pulisya. O meron pala, hindi lang natin nalaman. Ilang taon pa ang inaabot until recently na lang yan. Di ba? In short, hindi mo makakamit ang hustisya kapag malalaking tao ang kalaban mo kasi mismo, yun nasa gobyerno, kasabwat Pinagtakpan nila mismo yan. Only recently or until recently na nagkakaroon ng ganitong magagandang development. Actually, kung isa ako sa pamilya dito sa nawawalan sa bungero, malaking pasalamat ko sa administrasyon na ito Ewan ko lang sa mga DDS. Ewan ko lang sa mga dilis.
kung ina-acknowledge nila itong magandang development na ito. For sure, hindi. Kasi kapag maganda yan, ayaw nila yan. Kapag pabor sa administrasyon yan, kapag kapurihan yan ni PBBM, kapurihan yan ng administrasyon niya, pangit sa kanila yan. O sige, kailangan ang kakampi ang mga yan. The DOJ said that Ang and other respondents are indicted with 10 counts. Mabibigat ito ha, of kidnapping and homicide and 16 counts of kidnapping with serious illegal detention. Naku po, mukhang magpapasko rin sa kulungan itong mga to ha. Kasi mabilis eh. Alam mo kung itatrato lang natin itong kaso sa mga nawawalang sabungero, itatrato natin gaya sa flood control. Pag nagrekomenda ang DOJ at nagsampa na sila ng kaso, halimbawa sa case ng flood control projects, no, flood control scams sa Sandigan Bayan kasi mga opisyal ng gobyerno, within the week nakakapag-issue ng warrant. Ito, marami din naman mga opisyal din ng gobyerno to, mga police lieutenant to. O pwede rin. Sana ganito yung trato ng DOJ dito, paspasan din nila ito. Para kahit papano maganda yung Pasko ng mga biktima ng naiwan na sabungero. Kahit papano makatikim sila ng bagyang hustisya kahit wala pang judgment, at least makukulong na itong mga tao na ito. Basahin natin yung mga pinapakasuhan po. The following are also recommended to be filed with charges for kidnapping with homicide. Bigat niyan ka-coffee ha. Police Lieutenant Colonel Ryan J. Urapa, Rogelio Burican Jr., Rodelo Anig-ig, Jezreel Mahilum, Mark Carlo Zabala, Ronquillo Anding, Police Senior Master Sergeant Joey Natanawan Encarnacion, Police Executive Master Sergeant Aaron Cabillan, Police Master Sergeant Michael Jaiktin Claveria, Police Senior Master Sergeant Mark Anthony Aguilo Manrique, Police Senior Master Sergeant Anderson Orozco Abari, Police Staff Sergeant Edmond Hernandez Muñoz, Police Staff Sergeant Alfredo Uy Andres, Police Major Philip Almidelia, Police Lieutenant Henry Sasaluya, Police Chief Master Sergeant Arturo de la Cruz, Police Senior Master Sergeant Farvi Opalia de la Cruz, Police Senior Staff Sergeant Alfredo Uy Andes, Police Senior Master Sergeant Jose Encarnacion, Police Corporal Angel Joseph Martin, Jezreel Lazarte Mahilum, Eman Cayunda Falle, Julius Tagalog Gumulon, Police Master Sergeant Renan Lagrosa Fulgencio. Anong napansin ninyo? Di ba nakakalungkot? Mga pulis ang pinakakasuhan dito sa mga missing sabungeros. Nakakalungkot yan para sa justice system ng Pilipinas or sa law enforcement ng Pilipinas, not the justice system, no? Kasi wala naman sa korte. Sa law enforcement natin, mga pulis pinapakasuhan. At hindi lang basta bintang yan. Dahil ang Department of Justice, nakitaan nila ng reasonable certainty of conviction. Reasonable certainty of conviction. Hindi lang basta-basta, teka, i-link ko itong tao na to dito sa krimen na yan. Nang wala kang batayan. May nakita silang matibay na ebidensya na mukhang ginawa ng mga taong itong krimen na to. At dapat silang masampahan ng kaso. Malungkot yun. Kasi law enforcement Marami, parte ng law enforcement. Imaginein mo, gaano katagal na, ilang dekada nang ginagawa ng mga taong ito yung ganitong klase ng pagtatakip. Ganitong klase ng pakikipagsabuatan sa mga negosyante o sa mga katulad ni Atong Ang. Grabe to. As to the other respondents, the cases were dismissed without prejudice to the refiling of any complaint with the Department of Justice should future evidence arise linking them directly to the acts of unlawful detention, sabi po ng DOJ. Ang sinasabi naman po ng abogado ni Atong Ang, si Gabriel Villarreal, the DOJ's recommendation is, and I quote deeply flawed and grossly unfair to the accused. Hindi daw po naging patas itong rekomendasyon ng DOJ kay Atong Ang. Anong masasabi ninyo? Hindi patas ang DOJ. Atong Ang camps will also file a motion for reconsideration. Sabi po sa report na yan. Okay lang, karapatan naman nila yan, di ba? Let the court decide. Isa po sa naging susi kung bakit umuusad itong kaso na to, kasi tulad ng sinasabi natin, for the longest time, natulog yung kaso na yan Ito pong si Julie Dondon Patidongan,
Narinig nyo na yan ka-coffee. Actually, ito yung in-interview ata ni, kung hindi tayo nagkakamali ni Emil Sumangil, di ba? Yung lalaki na in-interview niya. Ito po yung dating security chief sa isa po sa mga sabungan cockfight arena ni Atong Ang. Kung saan tinatag niya po o pinapangalanan niya po si Ang at iba pa po sa mga kaso ng abduction simula 2021 to 2022. He said more than 100 were killed after being taken away. Biruin mo ha. Sila sabi ng Chief Security. 2021 to 2022. Kaninong administrasyon yan? Kay Digong yan. Mahigit 100 daw po ang natsugi. Nawawala. Kukunin ka, tsutsugiin. Mga sabungero ito ka-coffee ha. Of course, sinasabi ni Atong Ang, hindi po totoo yan. Dinidinay niya po itong aligasyon na yan. The families of missing sabungeros in August this year filed a complaint against and 60 others for various charges such as multiple MURDER, serious illegal detention, and others. In October, the Office of the City Prosecutor of Mandaluyong dismissed the extortion complaint na isinampa po ni Ang against Patidongan and other whistleblowers Alan Bantiles due to lack of necessary factual details and sufficient proof. So, anong ibig sabihin nito ka-coffee? Siyempre, nag-counter complaint nag-file ng counter complaint. Itong si Atong Ang pero na-dismiss nga ka-coffee, no? So, influential si Atong Ang. Sa usapin na to, very influential siya. To the point nga na previous administrations hindi nila binabangga yan. Ngayon, ito mga whistleblowers na ito at dapat magpasalamat din ang mga pamilya ng sabungero dito sa mga whistleblowers na ito na nakonsensya na at nagsalita na. For sure, nakitaan nila ng sincerity itong gobyerno na to. Okay, may maasahan ako dyan Mukhang itong si Marcos maasahan ko yan. Kailangan kong lumantad. Kasi kung si Digong yan, bakit ako lalantad? Alam kong kasabwat yan. 'Di ba? Baka ilaglag din ako niyan o ako din ang mabaliktad niyan kapag sumuko ako. May mga ganong doubts. Kaya nga hindi sila sumusuko noon Ngayon na lang yan nagsisuko O ngayon na lang yan representahin sarili nila. Ako, titistigo ako. Ako handa ako maging whistleblower against this person. Kasi nakikitaan nila itong gobyerno na to ng pagiging patas sa pagdinig sa mga ganitong klaseng ng kaso. Biruin mo ba naman, di ba? Ilang dekada na mayagpag na yan? May nangyari ba? May bumangga ba kay Atong Ang? Wala. Only this administration. At sa administrasyon lang din ito, naglakas ng loob ito mga whistleblowers and this is enough. Tama na yan. Kailangan nang matigil yan. Para makamit naman ng hustisya ng mga taong ito. Saan ka nakakita niyan? Partida, weak leader yan May mga aligasyon na, tika, mukhang inaareglo si Atong Ang Naging issue yan ka-coffee. Mukhang inaareglo, mukhang wala na yung kaso. 'Di ba? Yung paghuhukay nila ng mga buto diyan sa Laguna de Baybayan, ang tawag natin diyan. May mga hinuhukay silang buto, 'di ba? Ilang linggo 'yan, ilang buwan 'yang ginawa diyan Tapos parang sabi ng tao, parang wala naman nangyari diyan, parang wala naman nakasuhan. Finally, ayan na, may rekomendasyon na po ang DOJ. Indikasyon niya na umuusad ang justice system dito sa Pilipinas at hindi lang pinapaboran ang mga mayayaman. Malaking ibig sabihin yan Trillionaire si Atong Ang, billionaire si Atong Ang, pero nagawa siyang sampahan ng kaso. 'Di ba? Anong klaseng gobyerno 'yan? Sabihin ng mga DDS, wala 'yan. Front lang 'yan. Sabihin na naman nila 'yan. Hindi na naman nila recognize na magandang achievement ito, magandang development ito sa administrasyon. O siya, sige, anong masasabi ninyo dyan? Anong komento ninyo, opinion, reaction? Ilagay dyan sa comment section para mabasa po ng iba nating mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook po, baka di pa po kayo naka-like and follow, please like and follow. Yung mga nasa YouTube, baka di pa kayo naka-subscribe. Click nyo na po yung subscribe. Mga nasa TikTok, subscribe na rin po kayo. I'll see you in my next video. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye.